Si Vice Presidente Sara Duterte ay hindi naging kaibigan ng ilang mga mambabatas. Iyon ang naging obserbasyon ni Senate President Francis Escudero mula sa sagupaan ni Vice Presidente Sara Duterte at mga miyembro ng Kamara sa pagdinig para sa panukalang 2025 budget para sa kanyang opisina noong Martes. Ito ay tila tumutukoy sa kontrobersyal na aklat pambata ni Duterte na isang kaibigan na nais ng ilang mga mambabatas na tanggalan ng pondo sa 2025 budget. Mukhang hindi sanay si Vice Presidente Duterte na natatanong at nakakaranas ng mga taong sumasalungat sa kanya. Sa kabilang banda, ipinakita ng Kamara ang hangganan ng kanilang pasensya. Malinaw sa aking napanood kahapon na parang hindi siya naging kaibigan ng ilang mga miyembro ng Kamara. Umaasa ako na magbago ito sa susunod na pagdinig. Sinabi ni Escudero na umaasa siyang maging mahinahon ang mga susunod na pagdinig ng House Committee on Appropriations sa Setyembre 10. Nang tanungin kung maaring ma-cite in contempt ang Vice Presidente dahil sa kanyang asal, sinabi ni Escudero na umaasa siyang hindi ito umabot sa ganun. Hindi nito lulutasin ang issue at hindi rin nito bibigyan ng kalinawan ang mga miyembro ng Kamara ukol sa budget ng OVP. Naging mainit din ang palitan ng salita ni Duterte at ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros noong nakaraang linggo. Hindi tulad sa Kamara kung saan ipinagpaliban ng deliberasyon sa panukalang budget ng OVP hanggang Setyembre 10. Agad namang inendorso ng panel ng Senado na may maraming kaalyado ni Duterte na dumalo ang budget para sa deliberasyon sa plenaryo ng Senado. Napansin ni Escudero na mas tila naging magiliw si Duterte sa Senado o baka kabaligtaran, mas magiliw rin ang Vice Presidente sa Senado. Gayunpaman, sinabi niyang ayaw niyang husgahan ang alinmang kapulungan dahil may kani-kaniyang estilo at papel ang mga ito sa deliberasyon ng budget. Sa isang blog post, binanggit ni dating Senador Panfilo Lacson, tradisyonal na ang mga budget ng OVP at Office of the President ay dumadaan lamang sa mga formalidad ng quorum call, pag-acknowledge sa mga resource persons at presentasyon ng budget. Nakalaunan ay pinagtatanggol ng mga chairperson ng komite ng Senado sa plenaryo. Ang hidwaan sa pagitan ni VP Sara Duterte at ng itinalagang sponsor, Marikina Rep. Stella Quimbo, ay magpapalabas ng mga interesanteng diskusyon sa plenaryo ukol sa budget ng OVP, dagdag pa niya. Ipinagtanggol ni Quimbo ang panukala ni Duterte para sa confidential funds sa mga deliberasyon ng budget noong 2023 na nagdulot ng batikos at posibleng pagsaway mula sa Liberal Party. Sa huli, nagpasya ang Kamara na ilipat ang mga pondo na nakalaan para sa confidential at intelligence funds ng mga ahensya tulad ng OVP at Department of Education sa mga ahensyang mas nakatutok sa intelligence gathering at pambansang seguridad. Tila hindi isang kaibigan. Ganyan tinawag ni Senate President Chis Escudero si Vice President Sara Duterte matapos makipagsagutan sa ilang kongresista sa budget hearing kahapon. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Iaapela raw ni Vice President Sara Duterte ang inisyong notice of disallowance ng Commission on Audit kaugnay ng kanyang 73 million pesos na confidential funds noong 2022. Hindi pa naman daw pinal ang nilabas na notice, kaya pwede pa itong iapela sa COA at maging sa Korte Suprema. Kinumpirma ito ng tagapagsalita ng Vice na si Attorney Michael Poa. We are now preparing to appeal yung ating disallowance na sinasabi. Talaga namang the Office of the Vice President has been cooperating with the ongoing audit. To be honest, it's a bit irregular, no, that we are talking about a COA finding na hindi pa po final. Ayon kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza, oras na maisapinal ang desisyon, kailangang ibalik ni VP Sara ang 73 million pesos. May appeal process kasi yan at mahaba yan at abot hanggang sa Supreme Court. Pero pag na-final na yung decision, pwedeng bayaran o tinatapos natin restitution or pwede rin na ibawas sa kanyang sweldo, pwede ibawas sa kanyang retirement, gano'n. Kahapon, na-defer ang hinihinging mahigit 2 billion peso budget ng OVP para sa 2025. Yan ay matapos tumanggi si VP Sara na sagutin ang tanong ng mga mambabatas tungkol sa confidential funds. Nang kainitan pa ang Vice at sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, pati na si Representative Stella Quimbo. Ayon kay Appropriations Committee Vice Chairperson Benny Abante, mali ang inasal ng Vice sa hearing. Kung rules daw ng Kamara
Sara ang titingnan, malinaw na tungkulin ng anumang komite na busisiin ang mga panukala gaya ng budget para sa interes at kapakanan ng taong bayan. Ang unang naging harsh and arrogant is the Vice President. Pwede naman niya sagutin ng directly without kasi sa kanyang isipan at the back of her mind, scripted na yung mga questions at tatanong sa kanya confidential pa. Therefore, nakikita ko personally na she's actually pissed off. Naiinis na siya. Tigilan na raw ni VP Sara ang pamumulitika dahil hindi naman daw totoong may nilulutong impeachment laban sa kanya ang Kamara. Kung si Senate President Cheese Escudero naman ang tatanungin, iba raw ang basa niya sa naging kilos ni VP Sara sa hearing kahapon. Tila hindi sang-ayon at sanay si Vice President Duterte na tinatanong siya at hindi siya sinasang-ayunan. Maliwanag sa napanood ko kahapon na tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso kahapon. Sana magbago yun. Sa September 10, itutuloy ang budget hearing ng OVP. Sa gitna naman ng panawagan ng mga mambabatas na i-realign ng ilang pondong inilaan sa proyekto ng OVP sa iba pang ahensyang may parehong mandato. Sinabi ni VP Sara na walang ahensya ng gobyerno ang merong monopolyo sa government services. Wala rin daw dapat ahensya ang hahayaang hindi makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. May maganda na tayong halimbawa dyan, mayor pa lang siya. Ano sabi niya? Hintayin mo ko, sheriff. Hintayin mo ko bago ka maggiba ng bahay. Pagdating niya ron, ginigiba na yung bahay. Asan si sheriff? O ano, tama yun sinasabi mo. Hindi siya sanay pero hindi yung hindi sumasang-ayon. Hindi siya sanay na binabastos siya kahit nung mayor pa siya. O, yan yung ilagay mo sa kokote nyo, kayong mga bastos. Hindi sanay, waiter Escudero, hindi siya sanay na binibigyan siya ng ginagawa siyang waiter. Hindi siya sanay. Hindi siya sanay magsipsip. Hindi siya sanay tatayo na parang wala naganap kahit pinagmukha kang tanga sa lahat ng tao. Yan ang hindi siya sanay. Ngayon, yun, hindi siya sanay dun. Hindi siya sanay na binabastos siya at hindi siya papayag na babastusin siya ng mga convicted. Lalo nang hindi siya sanay, lalo na, sana sinubukan mo. Sana sinubukan mo. Kasi lalong hindi siya sanay sa wala kaming sinasabi, hindi ikaw ang sinasabihan namin. Hindi siya sanay maging waiter. Yun lang. Sanay siya. Mayor pa lang ganyan na. Hindi sanay na binabastos. At hindi siya papayag na babastusin. Naintindihan niyo yun? Senate President. Sabay, eto na yung patawa. Siyempre, mahilig magpatawa yan eh. Akala niya nakadagit siya dahil sa patawa eh. Kung kailan na magiging hindi pa. Hindi pala yung mali ako. Ayan, hindi pa rin nagbabagong maliwanag sa napanood ko kahapon na tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso kahapon. At yan din ang gagawin sa inyo pag binastos nyo siya sa Senado. No? Hindi po siya papayag na bastusin. Kahit nung mayor, meron na kaming nakitang video, mayor pa lang siya, hindi na siya pumapayag. Kaya yung mga tokis-tokis mo, kung si Hart nadaan mo dyan sa tokis-tokis mo, hindi mo madadaan sa patokis-tokis yung mga mamamayang Pilipino. Totokesin mo ng mga kaibigan, tot mo. Okay, punta na po tayo rito kay Espinido. Alam po ninyo, ito po naganap, no? Tayo magtapatan tayo, no? Si Pangulong Duterte, narinig ko yan sa Luneta. Hindi ako nagpunta na Luneta. Sa TV, di ba? Ang daming tao. Yung speech niya, hindi naman siguro ganito, pero ganito po yung laman eh. Pag ako nanalo, PI kayo, papatayin ko kayo. Tama ba ako? Sinasabi niya ba yan sa kanyang mga speeches? Lahat yan, ang sentro po,
no? Ang sentro po ng mga ginagawa ng kaya po bumilib ang mga Pilipino, kaya po bumilib ang mga tao. Lagana po ang droga before Duterte. No? Lagana po ang droga. Ang nakatanim po sa utak ko at that time, yung mga balita po sa dyaryo, Lola, ginahasa sa ilalim ng tulay. Napagkamalang si Aramina. Sino po yung, anong uri ng tao yung manggagahasa sa Lola? At nung tinanong siya, akala niya kasi tingin niya si Aramina. Mga sabog sa droga. Lahat po tayo, one time or another, naging biktima tayo niyang mga droga, mga adiksyones, nakakalat, sila yung siga sa daan. No? Kung ikaw po taga-looban, alam mo tong sinasabi ko. Kaya, ganun na lang, kaya nanalo po si Pangulong Duterte sa linya niya po na anti-drugs, anti-corruption, anti-criminality. No? At tingin niya ay may ugnayan yung droga sa criminality. Pinakapopular po si Pangulong Duterte at nung siya'y nanalo, yun na, nagsimula na yung war on drugs. At hangang-hanga po yung mga Pilipino. No? Walang amount ng paninira sa war on drugs para masiraan nyo si Tatay Digong. Hanggang ngayon na nakikita na uli ng mga tao, ayan na naman uli, bentahan, laganap na naman po uli. No? Hindi nyo na po mababago yun. Kung tatanungin yung mga tao kung ano yung mas magandang war on drugs, yung ngayon na walang namamatay, actually, relatively, tahimik pa rin po ngayon kasi yan po yung produkto. Ito, pinaliliwanag ko to sa lahat. Yan po yung produkto ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Ang dami po namatay. At saka napahinga po tayo ng 6 years na walang bagong naging addict. Siguro 90% masasabi ko o 95% masasabi ko na wala nagsimulang mag-addict nung panahon ni Duterte. Kasi yung impact yung impact ng tokhang nakatanim sa isip natin yan. Walang hindi addict. Halimbawa, hindi ka addict. Tapos nakita mo, putang dami natutumba. Ito pusher dito Pusher to dito sa lugar namin Nakita mo, nakabulagta dyan. Yan po yung war on drugs sa mga mahihirap. No? Sa mga mahihirap yan po. Yung nakikita nila at alam po yan sa mga barangay, alam po yan sa mga komunidad. Sino yung mga tulak dito? Alam po nila yan. Huwag na tayo maglokohan. Kilala po ng mga tao, yung mga adik, kilala. Tapos luminis po, nagtago, nagbagong buhay yung mga adik. Yung mga pusher, marami po natumba. Yung iba, nagbagong buhay. Ang dami po, ginagawa nga pong kalokohan, yung nagsitaba yung mga adik nung panahon ni Duterte. Ikaw ba naman, ganun yung sitwasyon mo? Hindi ka adik? Pucha, si Duterte. Ang pananaw ng mga kriminal noon at adik, ganito. Eric Christian Custodio, thank you very much sa 249 pesos na pangkape. Ang pananaw ng mga addictionist noon, sa mga interview rin, di ba, yung mga nagba-viral, ginawa na po namin to kasi pag si Duterte na po ay nanumpa na po, finish na po kami. Di ba may mga addict na ganun, nagsasalita sa TV, sinasamantala na po namin kasi huli na to Alam namin pag umupo na si Duterte, finish na kami. Yan yung mga viral video Lahat po yan. Alam po yan ng kada maliit. Ikaw ba naman hindi ka addict nung panahon ni Duterte? Nagtutumbahan Pucha, delikado mga addict Hindi ako addict, mag-addict kaya ako. Ito po, minana ninyo, napakaswerte po na sumunod kay Duterte, minana ninyo na may napahinga na 6 na taon na walang naging bagong addict. 95% matitiyak ko na walang naging bagong addict sa panahon ni Duterte. Yung hindi ka addict,
tapos mag-a-addict ka dahil trip mo lang. Subukan ko kaya, patayin kaya ako pag nag-addict ako? Walang ganun. Kasi una, nahihirapan sila. Saan sila bibili? Unlike before, laganap yan eh. Yan pong epekto ng war on drugs. Hindi po namin inaalam bakit sila natutumba. Hindi po namin inaalam bakit po nangyayari yan. Hindi po namin inaalam ko. 'Di ba? Wala po yan lahat. Sa totoo lang, epekto. Natuwa ang mga tao. Umalis si Tatay Digong, naiiyak ako. Personally, naroon ako sa Luneta nung pasalamat. Yung kumanta si Dulce Amor, ako ang nagwagi. Puta, nag-iba ang dibdib ko. Grabe itong ano na to. Nagwaging-wagi talaga. Si feeling natin, wagi tayo eh. Mga Pilipino, wagi eh. Hindi po ba? Nakakaiyak po yung si Tatay Digong, naiiyak siya dun sa ako nagwagi. Okay. Miss po namin si Tatay Digong, na-miss po namin kung yung sinasabi ninyong kasamaan niya. Kung pinalalabas niyo po ngayon na masamang tao si Tatay Digong, sana masamang tao na lang yung mga presidente. Di po ba? Kasi yung sinasabi niyong masamang presidente, yan po yung presidente na naging proud po ang mga tao. Yan po ang presidente na naging proud yung mga Pilipino. Mga OFW, for the first time, hindi na lang si Pacquiao ang kinikilala. Hoy, presidente nyo, Duterte, very good. Magtapatan tayo kayo mga OFW, saksi kayo dyan. Kilalang kilala, saludo. Kay Tatay Digong, ngayon pinasasamanan ninyo. Lahat inuugnay nyo. May pogo ba noon? Meron. May pogo ba ngayon? Meron. Saan nyo natutuklasan yung mga kalokohan ng mga ano na yan? Pogo ngayon? Bakit hindi nyo sisihin yung presidente ngayon? Noon pong merong pagkukumpara lang po. Noong na-addict yung mga tao, hindi na-addict sa droga eh, kasi Duterte. Na-addict naman po yung mga tao sa online sabong. Mga Pilipino na-addict sa online sabong. Tapos may mga, ang huli nun, yung, yung mga tao na pinatigil po ni Tatay Digong yung online sabong. Pagkasabi niya po na tigil yung online sabong, tigil na po yung online sabong. Eto po, nagpalakpakan, titigil na yung pogo. May pogo pa rin po ba? Meron pa. Sa katapusan pa. Kung talagang masama yung pogo, kasi ang paglalarawan nila, kada araw may pinapatay, kada araw may pinaparusahan. Bakit po hindi nyo pa ipatigil ngayon na? Baka ubos na mga tao dyan. Tinotorture, pinapatay, tinotorture, ganun yung paglalarawan nila eh. Alam nyo po, inoberan nyo eh, di ba? Inoberan nyo yung pagpapasama. Pero may mga pogo na hindi kayo, may mga pogo na untouchable kayo. Hindi natin alam kung ano yung laman. Porak lang ng porak. Ang gaganda pala ng tao sa porak. Alam mo kung ano mga pinapasok mo, konsensya eh. May nalalaman ka pang pinagbubula mo kami rito eh. Seryoso kami. Pinupuri namin si Tatay Digong dito. Kung ano man yung gusto mong palabasin. Mag-aral ka na lang ng kasaysayan. Pumasok ka sa kwarto, pag-aralan mo mga presidente, lalo na si Magsaysay. Baka may mahita ka pa. Ngayon po, ito pong kwento ni Colonel Espinido. Alam na po natin yan eh. In fact, natutuwa tayo sa contribution niya, di ba? Yung mga sinasabi nila na panay maliliit na tao ay napapatay. Alam natin na nung panahon no kung saan si Espinido may mga malalaking natutumba no. Wala po, hindi po namin minamasama 'yun. Kasi 'di ba,
wala akong gano, hindi po ako abogado. Pero pag lumalabag ka sa batas, di po ba? Pag lumalabag ka sa batas yun po yung katumbas nun. Kumbaga, sinuportahan po namin yan. Sa madaling salita, sinuportahan namin. Ang ayoko, yung pilit na pilit. Ngayon po, parang automatic, war on drugs is masama. Kinonsulta nyo ba yung mga tao kung masama sa kanila yung war on drugs? Pinagpalagay nyo lang na masama ang war on drugs. Para ngayon, para mapabuti yung ginagawa nito, dapat tinanong nyo rin mga tao, ano ba mas prepare nyo na paglaban sa droga? Yung paglaban ni Duterte o ang tanong ko nga ngayon, may paglaban pa ba tayo ngayon? Ano yung source at source ang pinagsasabi nyo? Maganda nga nun, hindi lang po yung, kumbaga, hanggang sa komunidad namin. Kaya na-appreciate namin si Tatay Digong. Matagal ng problema sa mga mahihirap na komunidad yung mga adiksyonez. At naibsan po kami for 6 years. Tumahimik yung mga lugar. Naging normal, no? Naging estudyante ka, normal ka. Hindi ka estudyante na pag ano mo, ikaw pa yung nag-iiwas. Dati po, yung mga normal na tao po yung umiiwas sa mga adiksyonez. Alam niyo yun, kanila yung daan, kanila yung mga kanto, kanila yung mga kalsada. Tapos ikaw na matinong tao, ikaw pa yung iiwas. Baka mapatingin ka. Alam niyo yun, hindi yan mararanasan ng mga dikotse na tumututol sa war on drugs. Ang mga dikotse kasi. Okay, ngayon sinasabi na may mga reward system. Parang ang sama pakinggan, no? Tanong ko po, yung po bang nagbigay kayo ng reward sa makakapagturo kay Buloy, masama po? Diba sa inyo, sa tingin ninyong otoridad ngayon, hindi masama na magbibigay ka ng reward? Di po ba? Ngayon parang minamasama na, ito pick up ko, wag po natin gawin punto per punto, lawakan po natin. Pati yung reward system, yung isang pulis na meron po silang, nakisali po sila sa war on drugs at sila po inawardan. Ang isa po sa mga reward nila ay tinaas yung rango nila. Bakit po ang labas ngayon, no? Dahil nag-engage sila sa war on drugs, nirewardan sila, tinaasan yung kanila. Bakit po masama? Sumunod sila sa pag-uutos ng Pangulo. Sumunod po sila sa sinabi po ng Pangulo na mag-conduct kayo ng war on drugs. Yung sinabi naman ni Bato in general yun 'di ba? Wag po nating, ako po bilang mamamayan, hindi po kami kasangkot diyan. Pero natuwa po kami kung ang meaning po niyan, yung definition po na sinabi ni Senator Bato na then PNP chief. Sinabi niya na ano yung termino na actual na yung minamasama na nila ngayon na dapat mawala na yung droga. Hindi, may termino si Bato na binigay kay Espinido. Kaya kita nilagay dyan is to eliminate ba? Eliminate? Meron pang term. Teka lang, hanapin ko lang ng konti. Ayan. Will work to eliminate. Ayan. Anyone in the drug watch list. May drug watch list po. Tignan niyo po yung sinabi ni Sinabi ni Espinido ibig sabihin, I'm very, very sorry to say that some police officers took advantage and opportunity to kill drug pushers to gain rewards and higher positions. Okay. Tignan niyo po yung term, no? Parang masama na ngayon. Pero kung titignan niyo po, kasi pinasama na Pinasama ng mga nagtatanong, pinasama sa Congress. Masama pumatay ng pusher, masama pumatay ng drug lords. Di ba ganun yung kwento nila? Wala pong user na sinasabi rito to kill drug pusher. Drug pusher po yung pinag-usapan. Drug pusher tsaka drug lords. Drug lords po yung tatlo sa di ba? Hindi ko na alam kung saan napatay yun. Yung may nagtestigo na drug lords yun, di ba? Yung napatay. Tapos magbibigyan daw na reward
tataas daw yung pwesto. Di po ba, parang alimbawa, yung mga militar, wag po nating yung militar sumunod pa sila, kubkubin niyang kampo na yan ng NPA halimbawa. Napatay nila yung NPA leader, nakapatay sila ng iba pang NPA. Di po ba nire-rewardan? Yun po yung order of the day. Yun po yung war on drugs sila eh. Tayo naman ngayon, hindi naman tayo nagwa-war on drugs eh. Dapat hindi nyo po kinukumpare yung sitwasyon noon. Di po ba? Kahit saan po makita ng militar yan, yung mga leader ng matataas na rebelde at sila'y napatay, di ba nire-rewardan sila? Tanong ko lang po, iba po ba pagka, dapat po ba masama pagka sumunod ka sa war on drugs at nakadali ka ng mga drug lord? Di po ba normal yun na rewardan ka rin? Hindi ko po alam kung paano nila binabasa yan ngayon. Pwede po yan kung masama po, kung illegal at nirewardan ka sa illegal mong ginagawa. Yun nga. Malamang siya po yung nakinabang ng reward. Bakit po minamasama na ngayon? Okay, sa usapin naman po, ito po yung pilit eh. Ito po yung pilit na pilit nila. Hindi ko po alam kung bakit. Kaya nagtataka ko, ibang-iba po yung mga personalidad sa Pogo, ibang-iba po yung mga personalidad sa AJK. Tama po? Sila kasi Ongto, ang gaganda po eh. Kumpara naman sa mga AJK, tignan nyo lang po yung pagkakaiba. Sa mga Pogo po, sila kasi Ong, tsaka yung iba pa na res, panay gwapo, panay maganda. Yung dalawa pa rin babae, ang gaganda pa rin eh. Yung isa may edad na, maganda pa rin eh. Iba pong mga personality, iba po yung mga involved, 'di ba? Sila Go, Alice Go, magagandang mga tao. Tapos dito ngayon yung sinasabi naman ngayon na may ugnayan yung Pogo. Kay Espinido pala galing yun, kaya sila nagko-conduct ng ganyan, no? Kasi ang binibigay na pang-reward. Nung unang sinasabi, ang definite na sinasabi ni Espinido, yung intelligence fund na bibigay na reward. Di po ba yun? Hindi ko, pasensya na po kayo, yung intelligence at confidential fund, binibigay na reward. Di po ba dun, yun nga po yung pinagagamitan nun, reward, tsaka yung mga, kaya lito-lito po ako eh. Kunwari, nalilito ko eh. Pero dinadamay ko po kayo. Bakit po naging masama na gamitin yung intelligence fund kung ang programa mo ay anti-war on, anti-drugs ka? At ginamit mo intelligence fund sa anti-drugs, ano po masama doon? Ano na po yung masama doon? Ulitin ko po may intelligence and confidential fund yung Pangulo ng Pilipinas at iba pang ahensya. Ang tutok po nila, war on drugs, laban sa droga. Masama po ba na gamitin yun? Hindi. Kasi yun yung tutok ng pamahalaan eh. Bakit nyo po minamasama ngayon? Tapos, para po mas maganda yung yung kwento, yung nagkakabuhol-buhol na script, para mas maganda, ipasok yung Pogo money, yung ginagamit na reward. Wow! Naging Pogo money. Kasi may isang mayor na namatay na sinabi kay Espinido. Again, doon na naman tayo sa hearsay. Kinuha ba si Espinido ba yung kumuha ng Pogo money? Hindi po. Sino? Sino nagsabi sa kanya? Yung mayor na patay na ngayon. Wow. So, sa totoo po, magkaiba po eh. Magkaiba po yung AJK tsaka tong Pogo, pero pilit nilang pinag-iisa para ipakita po na talagang sindikato yung si Duterte. Sindikato yung pamumuno ni Duterte. Sa tingin ko naman po hindi. Hindi naman po magiging ganyan yung... Gusto nyo po maghanap ng sindikato? Tanungin nyo po bakit hindi bumababa yung presyo ng bigas. Tanungin nyo po kung bakit mayroong pinopondo na 1.4 billion a day pero wala namang plano na
flood control na malawakan. Hindi po yun noon kasi mahirap pong i-prove yun. Dahil bumilib po ang mga Pilipino sa panahon ni Pangulong Duterte. Lahat po ng pera ng pamahalaan, kung nagamit po yan sa war on drugs, tagumpay po ang pera ng pamahalaan. Nakuha niyo po? Matagumpay. Pero ngayon, saan ginagamit?